Makikipag-ugnayan ang Department of Transportation sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan hinggil sa isasagawang anti-colorum at no registration, no travel policy. Si Ryan Lesigue sa sentro ng Balita Live. Audrey, iginiit ng DOTR na kailangan ng total government effort para maayos na maipatupad ang traffic rules and regulation at para tuluyang masawata kung hindi man mabawasan ang mga kolorum na sasakyan sa bansa. Sa datos kasi ng DOTR, Audrey, umaabot pa sa mahigit 24 na milyon ang hindi rehistradong sasakyan sa buong bansa. Sinimulan na ng Department of Transportation o DOTR ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa gagawing impounding area ng mga mahuhuling sasakyan simula February 1. Ito'y kasunod ng nakatakdang malawakang pagpapatupad ng anti-colorum at no registration, no travel policy. Sa programang Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni Charlie Del Rosario, ang hepe ng DOTR Command and Control Operations Center, na malinaw naman sa mga motorista ang kanilang patakaran at mga alituntunin. Nagkalat na rin daw ang mga kolorum ng mga sasakyan na pumapasok at lumalabas sa Metro Manila. Bukod dyan, Audrey, binabantayan din ng DOTR ang mga PUV na hindi makakapag-consolidate hanggang January 31. Paliwanag kasi ni Del Rosario, pagpatak sa 1 ng Pebrero, otomatikong wala ng prangkisa ang mga ito. Ang mga impounding area naman sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A nakahanda na. Hinihintay rin po natin kung ano aksyon ng Korte Suprema. Ayaw naman po natin pangunahan yan. Kung ano man po ang magiging final decision po dyan, itong pagkatapos po ng Enero, yun po ang kumpas na dapat naming ipatupad. Kung sabihin po ng departamento na dapat ay nakakonsolidate na yan at lahat ng hindi nakakonsolidate ay maaari nang hulihin. Kasi po pag hindi yung nag-consolidate yan, wala na hong prangkisa yan. Mababatid, Audrey, na kasama sa mga pantalan, land ports, tollways, mga illegal na aktibidad ng mga operators at mga sindikato ang target ng naturang operasyon. Hindi lang po kasi iisang ahensya ang maaaring makipagtulungan. It takes a total government effort to enforce traffic laws, rules, and regulation. So ito po ay pagkilala at pagpapalakas na rin po ng kooperasyon laban po sa mga colorum vehicles at ganoon na rin po dito sa pagpapatupad ng no registration, no travel policy po na. Pinuri naman, Audrey, ng LTO ang dalawang transport group na nagparehistro ng kanilang mga sasakyan kasabay sa napipintong pagpapatupad ng no registration, no travel policy. Sabi ng LTO, Audrey, mahalagang hakbang ang ginawa ng Cartohoda Transport Cooperative at ng Dagat-Dagatan Navotas Transport Cooperative, lalo pat mataas pa rin ang bilang ng mga sasakyan na bumibiyahe na hindi rehistrado. Sa datos nga ng LTO, pumapalos sa 24.7 million motor vehicles ang hindi rehistrado sa buong bansa. Audrey, rason na tinutukoy ng DOTR kung bakit marami yung mga sasakyan, milyon ang pinag-usapan dito ng mga hindi rehistrado dahil lumalakas ang loob ng mga motorista dahil hindi sila nahuhuli ng mga otoridad. Kung kaya't sa gagawing anti-colorum campaign ng LTO, maximum visibility ng LTO enforcers ang kanilang ipatutupad at kakibat nila dyan ang PNP at ang mga lokal na pamahalaan. Audrey. Maraming salamat, Ryan Lesigue.